Matapos sibakin si DILG Secretary Ismael Sueno, isa na namang opisyal ng gobyerno ang tinanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, sinibak ng Pangulo si Undersecretary Halmen Valdez ng Office of the Cabinet Secretary. Kaugnay naman ng pag-aangkat ng bigas. Babala ng Pangulo, hindi pa rito natatapos ang pagsisibak niya sa mga opisyal sa gobyerno. Live mula sa Talavera sa Nueva Ecija, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, nasundan nga agad yung pagkakasibak kay dating DILG Secretary Mike Sueno, isang undersecretary galing sa Office of the Cabinet Secretary ang inuutos kaninang hapon ng Pangulo na sibakin sa pwesto. Papunta si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa Harvest Festival ng isang kumpanya dito sa Talavera, Nueva Ecija nang iutos niya ang pagsibak sa isa na namang opisyal ng gobyerno. Kwento ito ng Pangulo sa harap ng mga magsasaka habang pinag-uusapan ang hiling na itigil muna ang importasyon ng bigas galing Vietnam. Walang binanggit na pangalan ng Pangulo para may kinalaman daw ito sa importasyon ng bigas ng National Food Authority o NFA. Istorya na gustong magbigay. And it was appealed doon mismo sa Malacañang. Sabi ko, anong mukha ako na iharap sa mga farmers? Na why would we allow importation to compete with the local product? Kaya sabi ko kanina, papunta ako dito palanding, sabi ko, tawagan mo Malacañang, sabi mo, she's fired. So pangalawa siya. May isa pa, may dalawa pang undersecretary. So, bali, at the end of the day, pagmaya, mayroon ng mga 5 in a week. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, si Undersecretary Halmen Valdez ang sinibak ng Pangulo. Ayon kay Piñol, si Valdez daw ang nag-review ng apela ni National Food Authority Administrator Jason Aquino na dapat ay gobyerno ang mag-i-import at magtatago ng bigas. Pero ang sabi raw ni Valdez, pwedeng mga pribadong importer ang gumawa nito. Jason Aquino's position is that if there should be any importation of rice, it should be done by government on a government-to-government transaction so that when the rice tax would arrive in the Philippines, government will be able to take hold of it and control it. The president told me that he did not like it. He felt that it should be the NFA administrator who should decide on matters like this. Mainit-init pa ang ginawang pagsibak ni Pangulong Duterte kay dating DILG Secretary Mike Sueno. Pero heto, at isinunod niya agad ang pagsibak kay Undersecretary Halmen Valdez ng Office of the Cabinet Secretary. Sabi ng Pangulo, hindi pa dyan natatapos ang ginagawa niyang pagsibak ng mga tao sa gobyerno. Sa loob ng halos lampas 9 na buwan na panunungkulan ng Pangulo, 96 na ang sinibak niya sa pwesto. Si Sueno, 2 kabrad niya sa Bureau of Immigration, si Lavinia, 92 na taga-LTFRB at LTO, at si Valdez. And I will continue to fire people the first week. Maamoy ko lang. Ipinaliwanag naman ng Pangulo ang desisyon niyang sibakin si Sueno at dating NIA Administrator Peter Lavinia na parehong nakatulong sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. I just fired the other night. Diyan, nagka-cabinet meeting kami. After the meeting, after the legal opinion of my office was passed on to me, sabi ko, you're fired. You're fired tonight. Sabi ko, ang sabi ko sa taong bayan, walang korupsyon. Yung sa NIA, he was with me in 1988 when I became mayor. Na presidente na lang ako, nandoon pa siya. Doon pa siya, ngayon pa siya nagkalat. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Valdez. Jessica, hindi pa naman pinapangalanan ng Pangulo yung 2 na undersecretary umano na nanganganib rin sa pwesto at kung saang mga opisina ito. Jessica. Joseph, any indications kung ano ang basihan ng Pangulo? Is it true na yung mga bulong-bulungan or sabi ni spokesperson Abella kahapon, gumagawa rin ang due diligence on his own ang Pangulo?
Are you referring to former Secretary Sueño's case? If you're referring to the case of Secretary Sueño, ang sinabi dyan, una, nitong si spokesperson Abella, is that the President did his due diligence. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Undersecretary Abella, abogado si Pangulo at alam niya, trial lawyer at that. So alam niya kung ano yung mga tanong na kailangan niyang ibigay dito kay Secretary Sueño to establish certain facts. Nung nakausap natin itong si Pangulong Duterte kahapon, ang pinag-aralan niya at meron talaga siyang ang pinaka-question dito kay Pangulong Duterte, bakit bumiyahe itong si dating Secretary Sueño dun sa Austria, ba't daw kailangan gawin yun? That's his answer when he asked kung may criminal liability itong si Secretary Sueño. So, sabi rin ni Secretary Abella yesterday, hindi lang yung mga letter na nakarating dito kay Pangulo yung naging basehan ng pagsibak itong si Pangulo kay dating Secretary Sueño. So may pag-aaral at investigasyon na ginawa mismo itong si Pangulo on his own bago siya nakarating sa desisyon na yan, Jessica. Ganon din ba dito sa bagong sibak na assistant o undersecretary ng Department of Agriculture, Joseph? Due diligence din ba ng Pangulo ang ginawa niya? Okay. Nung kwento yan ni Pangulo dito sa kanyang talumpati, no, ang nabasa niya yung legal opinion na ibinigay nitong si Yusek Valdez as far as that incident is concerned. Yung legal opinion kung whether tama yung NFA administrator sa pagsasabi na government to government yung dapat na gawin na importation ng bigas. At sa kanyang assessment, according to the President, ay parang hindi pwedeng i-justify yung naging findings nitong si Undersecretary Valdez. So, nakita ni Pangulong Duterte yung mga dokumento. That's why he made those decisions, Jessica. So, may pag-aaral din if this is case is what you're asking about. Yes. Okay. I'm asking this question kasi gusto ko ring makita, malaman o magkaroon tayo ng idea kung ano ang management style ng Pangulo. Kasi, di ba from the beginning naman sinabi niya na gusto niya to leave his secretaries or his other officials alone. Sila ang bahala sa kanilang mga ahensya at departamento. And then he will focus on areas na sa tingin niya ay may expertise siya o kaya yung priority niya like peace and order. Pero pagdating sa sibakan, mukhang ang estilo pala niya ay he does his own due diligence or parang nagma-micromanage siya. Kasi you have to remember also, Jessica, na stern yung warning nitong si Pangulong Duterte doon sa mga kinuha niya na mga tao para magmando sa gobyerno na pag may narinig ako, pag may naamoy ako sa inyo na may hint or whiff of corruption, medyo delikado kayo. So kung halimbawa na ganun din yung campaign promise na sinasabi nitong si Pangulong Duterte, parang ilan ba yung pinakawalan niya na binitawan niya ng mga campaign promises? Yung criminality, corruption, so drugs, so parang 5 lang yung sinasabi niya. So pag ganyan na usapin na ng corruption, ang sinasabi ng Pangulo, ay teka lang, kailangan maging matigas. Ang sinasabi ni Secretary Abella nun is that the President in these actions ay gusto niyang ma-establish na gusto maibalik ng Pangulo yung tiwala sa gobyerno ng taong bayan, Jessica. So pag korupsyon ang pinag-uusapan, mukhang siya mismo yung nagsi-step in. And because he's the one who's going to make that decision to fire that person. So, kailangan, gusto niya na siya yung nakakakita ng mga facts of the case, Jessica. Okay, doon naman sa mga nagtatanong, Joseph, if the President is listening to the right people. Kasi, di ba sabi ni former Secretary Sueño, mukhang ang pinakinggan daw yung mga galit sa kanya o yung mga interesado sa kanyang pwesto. So, parang ang sinasabi doon depende kung kanino, who has the President's ear, kung kanino siya nakikinig. Hindi kaya raw ganun din ang nangyari dito sa mga sinibak niyang opisyal, Joseph? Sasagutin ko yan by yung explanation nitong si spokesperson Abella, no? Kasi ang context, parang di ba, ang nangyari, yung tatlong Yusek biglang nagsumbong sa palasyo, may binigay silang sulat sa palasyo at pinabasa kay Pangulo. Ang sinasabi nitong si spokesperson Abella is that hindi lang yon yung naging basehan ni Pangulong Duterte at nagkaroon siya ng kanyang sariling investigasyon dun sa kaso. As to dun sa sinasabi na baka
depende kung sino yung mas malapit sa Pangulo, kung yun yung papakinggan niya. No? Ang sinasabi nitong si spokesperson Nabella is that the President makes his own judgment based on the available facts na meron siya. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.